salita. Sundin ninyo ang aking salita at huwag suntok sa buwan ng inyong pagsunod. Tulad ninyo, tutuparin ko ang aking salita doon sa sumusunod at gumagawa ng aking salita. Inaasahan ko ang inyong pagpapakabanal. Kapakinabangan ito sa inyo. Amen. Good morning mga kapatid. Inaasahan ng Diyos ang ating pagpapakabanal. Bakit niya inaasahan? Kinikilala tayo mga anak niya. Meron siyang mandate. Be ye holy for I am holy. At kapag hindi tayo sumunod sa pagkakabanal na ito, hindi natin makikita ang Diyos. Hindi tayo mararapture. So, merong mandate at magagawa lang natin yan kung lalayo tayo sa lahat ng anyo na masama. Lahat ng utos ng Panginoong Hesus, pagsusumikapan natin sundin to, gaganapin natin to ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong kalakasan. Ito ang tunay na Kristyanismo. At makikita natin ang mga huling palatandaan ng pagbaba ng Panginoong Hesus. At sabi niya, pagbaba ko ba, may dadatnan akong mananampalataya. Merong remnants, pagkat ito'y prophecy ni Joel. Magaganap ang prophecy ni Joel, malapit na. Alam niyo yung tinatawag na tetrads, o yung tinatawag na lunar eclipse, o yung pagkakulay dugo ng buwan. Pinakamalaki na ganap niyan, itong last week na September. Kung makikita niyo, pinakita sa TV, napakalaki. Hindi lang lunar supermoon, na ibig sabihin, pinakamalapit na distansya ng buwan sa Earth. Alam niyo ba kung bakit kulay pula at kulay dugo? Kasi yung shadow ng Earth, kulay pula pala yun pag tumama sa buwan. Kaya kulay dugo, at ito ang huling palatandaan ng pagbaba ng Panginoong Hesus. At ang susunod na tetrad is 2033 pa. 18 years. Ina-analyze ko, may 18 years pa ba bago mag-rapture? Hindi na. Nag-speech na yung Pope. Sa Congress ng US, nag-speech na sa United Nations, buo na ang New World Order, buo na rin ang new form of religion. One word religion, one word government. At yung RFID, Obamacare, ina-apply na sa US ngayon. So ito na yung wala nang susunod na dispensation o panahon. Anytime rapture. Babasahin ko sa inyo yung prophecy ni Joel. Lahat ito naganap. Isa na lang ang hindi nagaganap dito, rapture. At mangyayari, pagkatapos na, Joel 2:28 to 32. At mangyayari, pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain. Alam nyo bakit may propeta sa iglesia? Ibinuhos na yung Espiritu Santo sa huling araw. Naglagay na siya ng office of the prophet, kaloob ng propeta. Bakit mananaginip ang matatanda? Matanda ka mananaginip ka. Alam nyo ba na naginip talaga ako? Grabe mga panaginip ko nung araw. Ngayon, hindi ko na napapanaginipan. Natatandaan ko na meron ako isang panaginip Meron kasi sa taas na parang bitukang itim, bumababa sa baba. Nakita ko si Pearl, kakainin ng bitukang itim. Ang ginawa ko, dinamba ko si Pearl, hindi ko nadamba. Tapos hanggang sa bumaba yung bitukang itim na yon, hindi ko na alam ang sunod na nangyari. Parang bituka siyang itim Nilalamon niya dito lahat ng tao sa baba. Pero ang mga na-rapture, nasa taas na kulay puti. Hindi ko na makilala kung sino mga mukha. Pero nakakulay puti lahat. Napanaginipan ko na yun. Sinasalba ko yan si Pearl, hindi ko na isalba. Isang araw na-realize ko na lang, mawawala rin pala. Alam niyo ba yung lahat ng first generation ko naubos lahat? Alam niyo ba yung first generation din ni Moses naubos lahat? Alam niyo ba yung first generation ni Brother Manny naubos din lahat? Ang first generation ni Brother Manny, sina Atang, sina Brother Fred, mapalad yung mga nangamatay na nakakabit pa sila kay Brother Manny. Yung first generation ko, naubos lahat. Si Delma, si Edith, si Pearl, si Anna. Lahat sila naubos lahat. Kayo ang second generation na pinagpala, the generation of Joshua.
ako'y tinawag din Joshua sa iglesia. At tumawag pa niya sa akin si Elmo eh. Tinawag ko naman si Elmo, Caleb. Eh nung pala, nung isearch ko sa dictionary, ang ibig sabihin ng Caleb, dog. Yung Joshua, salvation of the Lord. Kaya ililigtas tayo ng Panginoon. Kailangan lang nating magpakabanal-banal. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman, ibubuhos ko sa araw na yon ang aking espiritu. Kaya lahat naman tayo, lingkod ng Diyos, may Holy Spirit. At ako'y magpapakita ng mga kababalagan sa langit at sa lupa, dugo at apoy, at ang haliging usok. Ito na yung sinasabi ko sa inyong supermoon. Yung tetrads na minsan lang nagaganap. Na napakalaki ng buwan na pulang-pulang kulay dugo. Ito na yun. At ang araw ay magiging kadiliman. At ang buwan ay dugo. Bago dumating ang dakilat, kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. So kung itetrace nyo yung Matthew 24, lahat ng size na ando na. Tagbugtong, merong mga napakaraming mga viruses, bacteria, nakakalat, napakaraming kahirapan sa panahon natin ngayon. Marami nang nagsitalikod sa pananampalataya. Meron ng general crisis. Bago dumating itong final crisis o paglabas ng Antichrist, kukunin niya muna tayo. At bago niya tayo kunin, magbibigay siya ng palatandaan. Kulay dugo ang buwan. Napakalaki, supermoon. Ngayon lang nangyari ito. Hindi ito naganap ng araw. Last week na September naganap to. At eksaktong ginaganap ng Papa ang speech sa United Nations. At ang pag-speech niya sa Kongreso. Isabihin niyo ba nagkataon to? Hindi ito coincidence. Ito'y plano ng Diyos. At ito'y pinahintulutan ng Diyos na maghari ang masama sa mundo. Sabi ng Job 9:24, na ibigay na sa masama ang mundo. Kaya si Lucifer ang naghahari dito. 2 Corinthians 4:4. At binulag ang mata ng hindi sumasampalataya ng Diyos ng sanlibutan ito. Luke 4, sabi ni Satanas, sumamba ka sa akin, pinakita sa kanya lahat ng kayamanan ng mundo at lahat ng kaharian, naibigay na sa akin yan. At sumamba ka sa akin, ibibigay ko sa lahat sa iyo yan. So pwedeng ang mga mawawala sa Diyos, alam nyo ba, yayaman. Yung mawawala sa Diyos, yayaman. Pagkat napakahirap pumasok ng mayaman sa langit, tinanggap na nila ang gantimpala. Hindi nyo napapansin halos lahat. Ayoko lang magsabi ng pangalan. Meron sa iglesia natin na nung araw, hirap na hirap sa buhay. Pastor to ha, pero inalis sa pagka-pastor to eh. Inalis din sa pagka-bishop. Ito hindi makapag-iga po yung pera niya, pambayad ng mirago. Nung tumalikod dito sa Diyos, nakasagana ng todo ito, yumaman. Parang si Jezreel. Kung kilala nyo si Jezreel, masunurin sa Diyos to eh. Ito'y tumaba, kuminis, yumaman, at saka tumaligod sa Diyos. Mostly, halos lahat, pag tumaligod sa Diyos, dumadami pera nila. Para masabi ni Satanas, pinagpala ka, dami mong pera. Hindi nila alam, sabi sa Luke 4, sumamba ka sa akin, sundin mo yung gusto mo, huwag yung sinasabi ng Diyos. Ibibigay ko sa iyo lahat ng karangyaan, kayamanan ng sanlibutan ito na naibigay na sa akin. At ito, pinakamagandang good news, mga kapatid. Itong 32, pakinggan nyo mabuti ito para sa atin to, para sa remnants. At mangyayari na ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem doroon yung nakatanan. Gaya ng sinabi ng Panginoon at sa mga nalabi ay yaon ang mga tinatawag ng Panginoon. Hindi nyo napansin ng labi? Tayo yung remnants ng LCJ Ministry. Ano ginawa ng Diyos? Binautismo sa apoy. Dumadaan tayo sa bautismo sa apoy. Para na sa ganon, madatnan tayo ng Panginoong Yesus sa kabanalan. Higit ito sa kayamanan. Ang bautismo sa apoy ay higit sa kayamanan. Bakit? Ang tunay na kayamanan, buhay na walang hanggan. Para makamit mo buhay na walang hanggan, kabanalan. Para makamit ang kabanalan, dadaan sa apoy, sa mga tiisin. James 1:4. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Perfect! Banal pagdating ni Kristo. So dumadaan tayo sa bautismo sa apoy.
Bakit kailangan subukan? Para malantad ang pagkaginto. Mahalaga to sa kayamanan, kahit anong kayamanan. 1 Peter 1, 6-7. Na ito, ang inyong totoong ikinagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagkahayag ni Jesucristo. So, dadatnan tayo ng Panginoong Jesus na dakilang kabanalan ang binibigay. Kasi ang Panginoong Jesus, iaalay na tayo. So, bago tayo ialay, pababanalin tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ibinigay tayo sa Panginoong Jesus, ang ating high priest o punong saserdote. At tayo pinababanan ng lubos, kaya huwag kayong magtaka. Sabi sa 1 Peter 4:12 yan. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Mahigpit ang pagsubok sa inyo. Una akong sinubukan, ito yung pinakamatinding pagsubok na binigay sa akin. Yung lahat ng pinagpagalan ko, lahat ng pinaghirapan ko sa mga members na ibinigay ng Diyos sa akin, minahal ko, inaruga ko, tapos tinadyakan ako. Katulad ng ginawa kay Kristo. Minahal niya ang 12 apostol, tapos tinadyakan siya ni Judas. Tama nga yung sinasabi, kahit saan man gubat ay may ahas. Pero kahit man siyudad pa rin na hindi ahas, laging may ahas. Hindi pwedeng walang ahas. Pagkat mayroong matandang ahas Alam niyo ba na yun ang ginawa ni Satanas sa langit? Sa langit pa lang, nagkaroon ng pagkabahagi. Nagkaroon ng kampihan at nakakuha siya ng kakampi. Lumaban sa Diyos. So, hindi nakapagtatakang meron din ganun sa iglesia. Kung sa langit nga, naganap, sa lupa pa ba hindi? Kaya ako kayo magtataka, bakit may nagaganap na gayon? Para mahayag kung sino ang sa Diyos at ang hindi sa Diyos. At tayo nahahayag ngayon yung prophecy ni Joel, na yung lamang nalabi ang tatawag sa Panginoon at maliligtas. Pero kailangan tiyakin natin nagpapakabanal-banal tayo. Tiyakin natin na tayo nga ay tunay na mga banal. Go to the wise, you shall be wise. Alam niyo, mayroong kasabihan ng mga tao tell me who your friends are and I will tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino pastor ko, kilala na kita kung sino ka. Sabihin mo sa akin kung sino barkada mo, sasabihin ko sa iyo kung ano ka. Totoo yun. Totoo yun. Birds of same feather flock together. Kung sino yung kasama mo, makakaisa mo sa lahat. Babasahin ko sa inyo, 1 Corinthians 6. 1 Corinthians 6:15 to 18. Hindi ba ganyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin ko mga sangkap ng isang patuto? Huwag nawang mangyari. Hindi ba ganyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot? Alam niyo ba yung patutot? Adulterer. Ang adulterer, ito yung ginawa ng Israel. Tinaligdan nila yung tunay na Diyos, kumuha sila ng Diyos na gusto nila. Nagtayo sila ng sariling Diyos nila. Ganyan ang ginagawa ng mga rebelde ng iglesia. Mga patutot. Mga adulterer. Kita nyo, magsasama-sama lahat ng adulterer. Lahat ng patutot, kaisa silang mag-espiritu Pero yung may espiritu ng banal, sama-sama magpapakabanal-banal. Makikita mo ang bunga sa puno. Kung ang puno'y nakakabit kay Kristo, ang sanga nito't bunga nakakabit kay Kristo. Pero kung hindi, walang kabanalan dito, puro pagkakampi-kampi, pagkabahagi. Hindi ba nyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya? Sapagkat sinabi niya, ang dalawa'y magiging isang laman. Nakakahawa ang espiritu, mga kapatid. Kaya sabi sa Galatians 5:9, hindi nyo ba nalalaman ang kaunting libadura ay nagpapaumbok ng masa? Ang isang makasalanan ay sisira ng maraming mabuti. Kaya inaalis ang mga rebelde o may masamang espiritu. Inaalis na Diyos sa iglesia. Iniiwan niya ang mga trigo at tunay na babanalin sa iglesia. Kaya mapalad tayong remnants.
na binabanal. At nakikita ko naman binabanal tayo kasi nauudyukan tayo ng Diyos na umattend na mag-worship, mag-ikapo, sundin ang lahat ng kalooban ng Diyos, magpakalinis, magpakabanal-banal. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanan gawin ng tao ay nasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nakakasala laban sa kanyang sariling katawan. Kaya kapag ikaw nag-spiritual adultery, laban ka sa sariling katawan. Sa iglesia mismo, lumaban ka. Gusto mong ihalo ang espiritu ng masama sa iglesia, hindi papayag ang Diyos. Aalisin ng Diyos ang mga patutot, ang mga adulterer ng iglesia. Iiwan niya yung mga banal. Sapagkat ito ang plano ng Diyos eh. Hindi niya tayo pababayaan sa huling araw, pababanalin niya tayo. Go to the wise, you shall be wise. Proverbs 13:20. Lumakad ka, nakasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang masama na mga mangmang, mapapariwara. Yung mga adulterer, spiritual adult, yung mga mapagtungayaw, yung mga pagkababagi, yung kampi-kampihan, yan ay gawa ng demonyo. Ikaw ba'y matalino, marunong, sabi ng Biblia? Sige nga, ipakita mo talino mo sa akin sa iyong pamumuhay. James 3:13. At makikita nyo kung sino yung may masamang espiritu, humihiwalay sa iglesia. Nagtatayo ng sarili nila at nagbabahabahagi, nagkakampi-kampihan. Dito mahahayag eh. Nakasunod ka ba sa Bible? Ang mananatiling tapat hanggang wakas, yun ang maliligtas. Ba't ka tumalikod? Ba't ka humiwalay? Ba't nagtayo kayo ng iba? Kung tunay nga kayong mga tunay na binabanal. Babasahin ko sa inyo kung sino talaga marunong. Sino ang marunong at matalino sa inyo? James 3:13-15. Ipakita nyo sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang manggagawa sa kaamuan ng karunungan. Ang dami mong natutunan, ang dami mong naintindihan, ba't ayaw mo ipamuhay ang salita ng Diyos? Bakit ka pa tumalikod? Ba't ka pa humiwalay? Bakit nagkampi-kampi kayo? Ito masunod nun. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapurit, huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang kanunungan bumaba mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman at sa dyablo. So alam mo na, kapag humihiwalay ka, nagkampi-kampi sa dyablo, bakit? Natrabaho ni Lucifer, antimano eh. At merong mga anghel na nainganyo siya. Ang anghel, malilinis ang isip niya, pero nainganyo pa rin. Bakit? Sa matalinong papaliwanag ni Lucifer. Kung tawagin siya, Illuminati. Siya ang son of the morning. Siya yung tala sa umaga. Pero the bright morning star, si Jesus Christ yun. Morning star lang siya, hindi bright. Bakit? Nawala nahulog Nawala ang ningning ni Lucifer Nawala na liwanag, naging kadiliman. Kaya, sayang siya. Lucy, ibig sabihin ng Lucis, illumination. Kaya hindi niyo napapat Illuminati, puro matatalino. Lahat ng bayani ng Pilipinas, Illuminati. Freemason lahat yan. Matatalino lahat yan. Kung babasahin niyo lahat ng history, lalo sa internet niyo, ma-research niyo, ngayon, kahit mga nag-aaral na bata, bakit daw lagi nakaupo si Mabini? Ba't hindi mauupo yung lumpo? Kung gusto mo, di manakbo siya, pagalingin mo muna, gawin yung bionic pit. Hindi ba nag-aaral itong mga ito? Bakit daw lagi nakaupo? Hindi nyo ba alam siya ang gumawa ng konstitusyon ni Emilio Aguinaldo? The first revolutionary government na nag-self-anointing si Emilio Aguinaldo na siya ang presidente. Self-anointing yan, parang si Adonijah yan. Parang si Ganon, yung dati kong member. Hinihirang nila sarili nilang presidente. Alam nyo, para sa akin, sa history ang talagang presidente si Bonifacio. Bakit? Siya nagtatag ng Katipunan. He is the founder of Katipunan. Bakit? Hindi kasi nakapagtapos warehouseman lang high school graduate. Si Emilio Aguinaldo, meron niyang
graduate yan. Matalino yan. Si Mabini, graduate din yan. Lahat ng bayani, graduate lahat. Si Bonifacio lang ang hindi. Pero sino yung nagbigay ng talagang pagmamahal sa inang bayan? Siya. Lupang pag-ibig sa tinubukan lupa. Pero umalis tayo sa bayani, nasingit lang ako kasi pinanood ko yung kay Antonio Luna sa internet Meron na, kaya lang pirata ang pangit. Kinuha sa sa sine. Sapagkat kung saan mayroong paninibugro at pagkampi-kampi, doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. So magulo. Magulo ang lugar na yun. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas, unang-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang inaayunan. Hindi ka pwedeng kumuha ng kakampi. Isa lang kakampi natin, Word of God. Ano sabi ng Word of God? Ang manatiling tapat hanggang wakas, maliligtas. At ang humihiwalay, walang taglay na Espiritu Santo. Yun ang kampihan mo, Word of God, hindi tao. Nagkakamali tabis kaya ako, huwag niyo kong kakampihan. Tao lang ako Kampihan niyo kapag ang itinuturo ko, Word of God. At malalaman niyo naman ang isinugo kung sino. John 3:34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng suka. So may revelation. May revelation. Nagbibigay ng revelation ng Diyos sa mga isinugo. At ano yung in-revelation niya? Word of God. Di siya umaalis. Paano malalaman? John 7:17. Kung ang sino man tao, sino man to hinirang kang apostol, hinirang kang bishop, pastor, propeta, sino man kahit sabihin mo may pagkahirang kapat napatungan ka ng kamay, sino man tao sabi, ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos, o kung kayo'y nagsasalita ng mula sa aking sarili. So pag nagturo ka na ng iba, lisan salita ng Diyos, isinugo mo na sarili mo sa backup mo. Kasi ang isinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Nagtuturo ng aral lang ni Kristo, hindi aral ng isip mo. Ang nagsasalita ng sa kanyang sarili, humahanap ng kanilang sariling kaluwalhatian. Kumukuha ng mga kakampi para matanyag sila. Dadakwat ang humahanap ng kaluwalhatian. Yung sa kanya'y nagsugo ay gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. So malalaman mo totoo yung sugo ng Diyos na yun. Word of God lang. At ang itinuturo niya, Word of God. Sabi ni Kristo yan Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Alagaan mo ang aking mga tupa. Munting tupa. Pedro, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon. Turuan mo ang aking mga tupa. Pedro, iniibig mo ba ako sa ikatlo? Panginoon, nalalaman mo po lahat. Alagaan mo ang aking mga tupa. So, naglagay ng bishop sa iglesia para alagaan ang mga tupa. Pero sa huling araw, gagawa ang dyablo para wasakin ang iglesia. At mayroong papayag mawasak. Yung papayag Satanas na magkampi-kampit magbahagi. Ito sabi, Acts 20:28. Ingatan nyo ang inyong sarili. Sabi dun sa 1 Timothy 4, Timoteo, ingatan mo ang iyong mga aral upang sa pagtuturo mo, mailigtas mo ang iyong sarili, pati yung nakikinig sa iyo. Kasi damay-damay. Pag bulag ang tagapagturo, bulag lahat ng tinuturuan. Hawa-hawa lahat yan Sabi sa 1 Corinthians 5 yung kaisa ng patutot din Pag bulag ang pastor mo, bulag kayong lahat. Kapag ang pastor mo ay pantas at nasa Diyos, pantas kayong lahat. Kaya napaka-importante ng pastor Ba't naglagay ng pastor? Bakit si Kristo yung the great shepherd? Bakit si Kristo yung the good shepherd? At bakit si David ang nahirang na mabuting pastor ng Israel? Bakit? Nagsising lubo si David. Si David ay nagkasalaran. Ang bigat nga ng kaso adultery din Tsaka murder. Alam niyo istorya nito. Nag-adultery siya. May asawa si Bathsheba nakita niya naliligo. Siyempre, sexy. Lust of the eyes, lust of the flesh. Tinawag niya si Joab. Papuntahin mo nga sa akin niya mamayang gabi.
O, di ayun, naganap ang hindi dapat maganap. Sabi niya, ito yung asawa ni Bathsheba, ipuwesto mo doon sa unahan na makikipaglabang kayo ng giyera, pwesto mo sa unahan para patay agad. O sige po, sir. O di patay agad, di nabiyuda, kinuha niya. Nabuntis si Bathsheba, kaya lang namatay, parusa. Sabi ni Nathan sa kanya, alam niyo ba, hari, yun ang tunay na propeta. Sinasabi mali ng pastor. Hindi yung kakampihan mo yung kamalian ng pastor mo. Pag ikaw tunay na propeta, check-checkin mo yung pastor mo kung mali o hindi. May check and balance. Kaya nga may propeta para checkin yung pastor Bakit naglagay ng Diyos ng mga propeta sa mga hari? Hindi naman talaga gusto ng Diyos maglagay ng hari. Ang Israel ang gusto ng hari. Nasabi ni Samuel, Panginoon, bakit po sila maglalagay? Pabayaan mo sila. Akong bahala. Bibigyan natin sila ng hari. Pero ang hari dapat si Jesus Christ ang Diyos The King of Kings. Pero kung matigas ang ulo ng Israel, binigay sa kanya si Saul. Si Saul, hindi mabuting hari. Para mapakita sa Biblia na mayroong mga pastor na masama. May mabuting pastor, may masamang pastor. At ang masamang pastor, papatayin ng mabuting pastor. Katulad ni Cain. Bakit pinatay si Abel? Mabuti si Abel Bakit si Saul pinapatay si David? Mabuti si David Bakit ang dami pumapatay sa atin? Mabuti tayo. Magala kayo. Pag pinapatay kayo, mabuti kayo. Banal kayo. Bakit? Si Satanas ang gustong pumatay Siya yung persecutor Bakit gusto ka patayin ni Satanas? Para hindi niyo mo maalalayan ang mga kawan ng Diyos. Hindi maghahari si Satanas. Gates of hell will not prevail. Kailanman hindi natalo ng kadiliman ng liwanag. Kaya sabi ng Diyos, layuan ninyo lahat ng anyo na masama. Huwag kayong makikisama sa kadiliman. 2 Corinthians 6. Pero gusto ko muna tapusin to para makita nyo istorya ng... Ayoko na lang kasi magkwento dito Maglagay ng mga pangalan. You read in between the lines na lang. Ganun na lang gawin nyo. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ng buong kawan na sa kanila ginawa kayong mga ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Kaya aalisin yung tunay na kawan doon sa mga lobo. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng alagad sa kanilang hulihan. Kampi-kampi. Ang sabi ng Diyos, abhor what is evil and cleave to what is good. Romans 12:9. Yung Tagalog. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Yung ating pagmamahalan, dapat walang paimbabaw. Kaya inaalis nga mapagimbabaw Akala ko totoo pag-iibig nito. Nung pala, hindi pala totoo. Peki din pala. Naloko na naman ako. Oo, madalas maloko Nung araw ako manluloko. Ngayon ako madalas maloko Sa palengke lang, lagi ako naloloko ng mga tindere. Sabi ko, ano ho ba to? Bago ho ba to? Paiti ho ba to? Oo, paiti. Pag kain ko sa bahay, ang asim, paiti, puro matamis yun Ay to, Davao ho ba to? Oo, Davao yan. Pagkain ko ang asim ng suwa, walang maasim na Davao naggaling suwang galing sa Davao. Merong identity yan madalas ako manloko talaga. Okay lang. Bahala Diyos sa inyo. Talagang ganun Sanay na ako madaya, sanay ako maloko Mas mabuti yung naloloko kaysa ikaw ang naloloko. Mas mabuti yung inaapi kaysa ikaw ang nangaapi. Mas mabuti yung dinadaya kaysa ikaw ang mandaya. Kapuotan ninyo masama. Makisanib kayo sa mabuti. Go to the wise, you shall be wise. Doon sa mga pantas, sabi sa Daniel,
Kasi yung mga masasama sa huling araw, yung mga nagkakampi-kampi, nagbabahagi, madideceive din yan eh. They deceive and also they shall be deceived. At hindi sila makakaunawa ng will of God. Ang makakaunawa lang yung tunay na Kristiyano. Ito sabi, Daniel 12:9-10. Sinabi niya, yumaan ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang salita'y nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapaalinis at magpapakaputi, magpapakadalisay, ngunit ang masasamay gagawa ng may kasamaan, at wala sa masasama ang makakaunawa. Hindi na word of God ang batayan nila, damdamin, kalooban. Pag nagalit, babaksakan ka ng telepono. Walang kontrol sa sarili. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. So, sino lang makakaunawa? Pantas. Paano ka magiging pantas? Go to the wise, you shall be wise. Sumama ka doon sa iglesia ang itinatag ng Diyos. Yung itinayo ng apostol, yung inanoint ng apostol, yung itinalaga, yung sinabi ng apostol, yun ang authority. Kung ano sinabi ng Diyos, ang salita ay Diyos eh. The word of God is God. Kung ano yung sinabi, yun. Walang pwedeng makapagbago nun. Hindi pwedeng baguhin ng tao. Ang problema nga, dahil sa kagustuhan nilang matanyag at magtalo ng sarili, hindi sila napapasakop sa katwiran ng Diyos. Romans 10:3. Alam nyo, simple lang yan eh. Yung sinaraduhan ng Diyos, hindi mabubuksan. Pero yung binuksan ng Diyos, hindi masasaraduhan. Mapalad tayo. Binuksan tayo, kaya hindi tayo masasaraduhan. May anointing tayo ng Holy Spirit. Naintindihan natin ang will of God. At talagang nabibigyan tayo ng pagnanasa magpakabanal. May anointing tayo. John 1, 1 John 2:27. Romans 10:3. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Pariseyo. Kaya sabi ni Kristo, kung hindi nyo malalampasan ang katwiran ng Pariseyo, hindi rin kayo papasok sa langit. Kasi hindi lahat ng Kristiyano tunay. John 8:31. Hindi lahat ng LCJ ministry ay totoo. Hindi lahat. Yung tunay lang. At madidiscern mo yan. Yung Espiritu Santo magtuturo sa'yo. Hindi ka kailangan turuan ng tao. Malalaman mo kung sino talaga ang sa Diyos at ang hindi sa Diyos. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo, mananampalataya yan. Bayan ng Diyos ang Hudyo eh. Israel. So bayan ng Diyos yan, mananampalataya yan. Katulad din natin, mga born again tayo, mananampalataya tayo. LCJ ministry. Pero dalawa LCJ eh. Ligaya ni Kristo Jesus, tsaka ligalig ni Kristo Jesus. LCJ din. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yon, na sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayon, tunay na kayong mga alagad ko. So, sino'y tunay na alagad? Yung nakakabit sa puno. John 15. Dito mo malalaman kung sino'y nakakabit sa puno, lumalago sa kabanalan. Hindi pera, ha? Yung mga wala sa Diyos, dadami pera. Tayo susuplayan ng pangangailangan spiritually, physically, materially. Sabi ni David yan, ni Solomon, di ba? Panginoon, wag mo kong gawing mayaman. Makakalimutan kita. Wag mo kong gawing duka. Magnanakaw naman ako. Ibigay mo sa akin ang kailangan ko, sapat na. Sabi ni Timothy, meron kayong pagkain at damit, tulugan. Sapat na, masiyahan na kayo doon. Mag-focus kayo sa kabanalan at kaligtasan ng kaluluwa. At dadaan tayo sa mahigpit na pagsubok para malaman kung sino talaga dadat ng buhay. At dadat na tayong buhay ni Kristo. Tayo yung ligaya eh. Sabi ni Kristo, ako ang tinapay na nanggaling sa langit. Ang sino man kumakain sa akin ay hindi mamamatay. Kaya mayroong bunga ng buhay. Yung puno ng buhay. At ang puno ng buhay si Kristo. So kung kakainin mo si Kristo, mabubuhay ka ng walang hanggan. Ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. So, inaalis niya lahat ng hindi nagbubunga. Pwede ka bang magbunga ng kasamaan kapag ikaw ay nasa kabanal? Hindi pwede. Hindi pwedeng dumaloy ang lumang pagkatao sa bago.
Huhubarin natin ang luma at magiging bago tayo. At ang bago, yun yung kabanalan natin. At inaalis niya at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo aking sinalita. Tayo'y magsipanatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na hindi makakapagbunga sa kanyang sarili. Maliban na nakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. So siguraduhin mo, nakakabit ka sa puno. Baka mamaya, iba na pa ng puno pinagkakabitan mo, hindi mo alam. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin, at ako'y sa kanya ay siya magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. John 10:5, sabi, merong aalisin ng Diyos sa iglesia. Ililipat niya sa tunay na pastor niya. Sabi sa John 10:5. At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitaka sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Para mapatunayan natin yan, Ezekiel 34. Ang Diyos ang nag-aalis ng tupa, inilalagay niya sa tunay niyang iglesia. Ezekiel 34. At pinatatakas niya. Alam niyo, ako magsasalita ng pangalan sa sarili ko. Alam niyo ba, maraming beses na akong pinapuga, pinatakas. Alam niyo, unang pastor ko, si Pastor Phil, hindi ako umalis na o nagbahabahagi o kumuha ng kakampi. Nagturo lang ako ng Word of God. Pinersecute na ako. Persecuted ako. Hindi ako umalis doon. No? Lilipat ako sa ibang pastor o ibang iglesia. Hindi. Inalis ako ng Diyos doon at isinama sa akin si Manuel. Nagalit sa amin nung kay Manuel. Tapos, kinuha kami ni Brother Manny. Sabi niya, for the meantime, hindi ko pa kaya kayo kunin. Sa School of Praise muna kayo. Ang magiging pastor niyo, si Brother Ross. Dumating ang araw, hindi karapat-dapat si Brother. Hindi rin ako tumakas. Hindi rin ako umalis. Pinalayas kami. Iba yung pinalayas doon sa lumayas, ha? Yung pinalayas, siya yung nagutos na lumayas ka. Pero yung lumayas, ikaw yung nagutos sa sarili mo lumayas. Para si Adonijah, inutusan yung sarili siya yung magiging hari. Magiging bishop siya. Hindi. Ang Diyos ang magbibigay kung sino hari o bishop. Ito sabi, Ezekiel 34:10. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito, ako'y laban sa mga pastor. Bakit laban siya sa mga pastor? May masamang pastor eh. Bakit laban si Kristo sa Pariseo? Masamang pastor yun eh. Bakit laban si Jose Rizal sa mga Friday? Masasamang pastor eh. Narito ako'y laban sa mga pastor. Aking aalisin. O sino mag-aalis? Ikaw hindi. Ang Diyos ang mag-aalis sa iyo. Aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay. Ibig sabihin, sa otoridad nila, aalisin ka. At akin silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa. Kasi iba ituturo nito eh. Puro, tanggapin mo si Kristo, maliligtas ka. Pero para ituro ang revelation, paano mababanal, hindi maituturo nito. Puro umpisa lang to. At hindi na naman papakanin ng mga pastor ang kanilang sarili. At aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang mga bibig, upang wag na maging pagkain sa kanila. Gagawin kayong pagkain, scavenger itong mga ito eh. Sabi sa Isaiah 11 ba yun o 8? Teka. Babasahin ko na lang sa inyo yung Matthew 15:14. Mag-aalas 12 na pala. Alam mo, pasalamat tayo sa Diyos, nagbigay ng apostol na nagbibigay ng authority ng revelation. Kasi kung ang pastor mo ay bulag din yun, mahuhulog lahat sa balon, sabi. Matthew 15:14. Pabayaan nyo sila'y bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umaakay sa bulag, ay kapwa sila nahuhulog sa hukay. So mapalad tayo. Alam nyo ba kung bakit tayo pinapanatili ng Diyos? Tapat tayo eh. At alam nyo ba bakit tayo tapat? Dahil kay Brother Manny. Ang sabi ng Diyos pinapanatili niya ang bayad dahil sa pangako kay Abraham. Sino ba Abraham na iglesia? Si Brother Manny. Sino ba nagtatag ng FCJ Ministry? Si Brother Manny. Sino ba nagtatag ng mga bishop at mga secretary? Si Brother Manny. Walang ibang pwedeng may otoridad gumawa nun. Amen.